Hi! Hello! How are you? Mag magandang hapon. Oo, medyo medyo nakakapagod yung ilang araw ko from the last Saturday na meron tayo. Pero anyway, nakakataba naman ang puso at tayo ay talagang pinagpapala ng Diyos ng mga maraming oportunidad ko din. So, this afternoon, we would like to welcome all of our listeners and viewers, Kuya Vince, dito sa ating programang A Day with Ate Grace? Kuya Vince, ang ating and Kuya Vince, yan. Si Kuya Vince kasi meron siyang bagong earpods. Social yan. Diba? Thank you, Lord. Uh, May oh, nag-bless. God bless na nagregalo sa'yo. Oo nga. Okay. Na-upload ko na pala yung So, episode mm, natin so itutuloy natin, sa Kuya Vince. na-upload ko na yung episode natin last week. Kaya yung mga nakamiss, you Yes, can yes. go to my YouTube channel, Vince Santiago. You can get it from there. Yung aming Ayan. Galing. last week. Na-upload ko na. Mabilis na mag-upload ngayon, hindi kamukha nung araw. Mas mabilis na mag-upload. Oo. So praise the Lord for another opportunity of reaching out to uh, the people of God and doon sa mga tinatawag ng Panginoon. Ngayon, itutuloy natin, Kuya Vish, yung ating nag-uusapan. Pero before we move on to that, we will ask everyone to join us in prayer this afternoon. Father God in heaven, we thank you for this day, the 28th day of October, Lord, the last day of the campaign period for the barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023, O Lord God. We ask you to guide and bless every electorate in the entire country of the Philippines. Lord, we ask you also to bless us as we discuss the rest of our topic today. May you give us the wisdom and understanding. I pray for your revelation for us, O God, so that people would really understand it more deeply, O Lord God. In the name of Jesus, bless also this station and anoint our partner in the technical side, who is Serge, O God. We ask you to continually bless the station and the entire family. Thank you, God, for this opportunity today again. This we ask in Jesus' name. Amen. 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 So, maraming salamat, Panginoon. Ganda, nakaka-excite. Praise the Ah, Lord. pinag-uusapan po natin yung tungkol sa mga napipili nating tagapaglingkod o yung ating mga public servants. Ang tawag natin, Kuya Vince, is public servants. When you say public servant or servant, mga tagapagsilbi o yung mga naninilbihang publiko. Yun ang tawag natin, public servants. Tignan natin, ang sabi po sa ating pinag-uusapan that every ruler is or ought to be appointed by the people and accountable to them. Ibig sabihin, ang tao ang pumili at sila bilang napili ng tao sa magitan ng eleksyon ay merong accountability doon sa mga pumili sa kanila. Pero pag minsan hindi ganoon ang nangyayari, para ang may accountability yung mga pumili sa kanila kasi sila na ngayon yung gustong pagsilbihan. Pero hindi naman po sa lahat ng panahon dahil ang tagapagsilbi po ng lungsod ng Pasig ay napakagandang example ng sinasabi ng Biblia yung pag-uusapan natin na talagang uh, mataas ang kanyang pagtingin doon sa kanyang accountability sa public o doon sa tao na bumoto sa kanya. And for any officer to make his own private emolument or personal honor, his aim is at once to deviate from the design of his institution. So tayo bilang democratic country, mas makapangyarihan ng tao na pumili sa'yo.
Pero minsan, nagdi-deviate ang mga napili natin, iba na ang kanilang direksyon dahil they take honor sa sarili nila, kaya nga tinatawag silang honorable, pero minsan hindi naman talaga sila honorable. Pero hindi po sinisiraan natin sila, we're just trying to be, hindi naman tayo masyadong subjective, pero yung nakikita kasi natin parang ganon, pero hindi naman po lahat. The public good should ever be the highest aim. Yun yung kapakanan ng nakararami, yun yung pinakamataas na layunin ng bawat napiling tagapagsilbi ng bayan. So, highest aim, next to God, pangalawa sa Diyos. And yung sarili niyang kaluluwa na o buhay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. So, ang bawat isa na constituted to any office in the state ay kailangang alalahanin niya na ang pinakamataas ay ang Diyos, pangalawa yung tao na nagluklok sa kanya, sa kanyang posisyon. So it is necessary that the Constitution be well-framed and suitably adapted, not only to the genius of the people, but agreeable to the great law of nature. So, naalala ko na ngayon ang tao masyado nagkakandara pa na yung we have global warming and a lot of these things, yung climate change natin, masyado nang naalarma ang buong mundo. At kailangan din na yung ating mga lawmakers na napili natin bilang mga tagagawa, anong tawag doon? Ano ba Tagalog na nakakalimutan ko yung Tagalog? Yung tagagawa natin ng mga batas. Pero meron silang malalim na Tagalog diyan. Maybe later I would remember. Oo. So kailangan yung law of nature. Ano ang tawag doon, Kuya Vince? Yung parang Sandali, kung sa sinesearch ko. sculpture nililinis. Ha? Yes. Okay. Sandali, Yung parang nagre-research ako. kung sa sige, go. So parang yung mga gumagawa ng law natin, laging napaka-importante yung konsiderasyon ng law of nature. Yung naturalesa na ibinigay sa atin ng Diyos ng lahat ng bagay na nasa paligid natin at yung naturalesa. Mga mambabatas. Yes, mga mambabatas yon. So yung mga mambabatas ay tagagawa ng batas sa ating bansa. Yung sa upper house and lower house, we have the Senate and we have the Congress. Tapos naman sa mga probinsya, we have the board members as the lawmakers. And sa mga local government yun, sa munisipyo and cities, sa cities we call them sangguniang panlunsod. And sa mga munisipyo, we call them sangguniang pambayan. And ang sa barangay, sangguniang pambarangay. So, yun po, sila po yung mga tagagawa o mambabatas na tinatawag natin. So, kailangan marami silang alam. Hindi yung basta-basta ka lang gagawa na laban doon sa naturalesa na ginawa ng Diyos. So, importante po na kinoconsider yung great law of nature. And divine revelation ng Diyos, importante na merong connection sa Diyos ang lahat ng ating mambabatas sapagkat ang Diyos ang pinanggagalingan ng karunungan. Iba kasi ang kaalaman, Kuya Vince, iba rin ang karunungan. And the divine revelation of God through His Word at yung wisdom na pinagkakaloob ng Diyos pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa atin, yun ay makakatulong upang ang magagawang mga batas ay talagang perfect rules for the conduct of mankind. And in every station and condition of civil and religious life should be received as a perfect standard in the framing of all human laws. So kailangan talagang consideration ng revelation, divine revelation from God. At wala naman tayong masasagap na divine revelation unless we are immersed
in the Word of God, di ba, Kuya Vince? Kailangan natin talaga na magpailalim, magpasakop sa salita ng Diyos, aralin natin, matuto tayo sa mga salita ng Diyos upang mas maunawaan natin ang kaparaanan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. At yun po ay masaya akong sabihin ngayon na meron tayo mga mambabatas ngayon, Kuya Vince, na may takot talaga sa Diyos. And tayo ay mapalad doon sa bahaging yon, pagkilos sa ating bayan, sa ating bansa. Dahil marami tayong nananalangin para sa ating bansa. Yet as we are now to look for another theocracy, since the Jewish is ceased and their laws were fitted to such a state. So it is necessary that laws be made in every civil state to answer the necessities and conveniences of the subject. So for the human laws. And not only it is necessary to the well-being and happiness of every state that there be a good constitution and good laws agreeable thereto, but good rulers appointed by the people for the due execution of them is necessary. Kailangan po, di ba, may ginawang batas. So, meron tayong lawmakers o yung legislative na tinatawag, Kuya Vince, and we have the executive body sa bawat sa national level, sa provincial level, sa ating municipal level and barangay level. So yung ating mga chief executives ay yung ating presidente sa buong bansa, and then we have the governors in every province, and in every city we have the city mayor, sila yung chief executive, and same thing with the municipal mayor and then yung ating barangay captain. So may batas, sila naman po yung nagpapatupad ng mga batas na yon. So kailangan magkatugma yung ginawang batas at yung ipinatutupad ng ating mga chief executives. Pero nakakalungkot lang sa mga ibang pagkakataon, meron talagang mga hindi nila sinusundan ng tama. Parang pinapaangkop nila doon sa kanilang kagustuhan yung pagpapatupad nila ng batas. Na yan ang kailangan nating panindigan ngayon at ipanalangin sa Diyos na tayo ay tulungan na mapili natin yung tamang mga tagapagsilbi o tagapaglingkod dito pa lang sa pinakamababang antas ng ating pamahalaan, yung ating barangay level, dahil importante po na dito pa lang. Kaya natutuwa ako, Kuya Vince, medyo stricto ang ating commissioner sa COMELEC ngayon. Very strict. Talagang pag mali ang ginagawa mo, marami na pong na-disqualify all over the Philippines. Basta makita nila na merong violation, automatic sinasabi na okay, disqualified kayo. They follow what is stipulated in the law, yung ating Omnibus Election Code na tinatawag. So kailangan po nating maunawaan yan. But moreover, thou shalt choose out of all the people able men, such as fear, men of truth, hating covetousness, and place such over them. Rulers are over the people and their office, but their power is limited by the Constitution. Yan ang tandaan. So meron silang, yung ating mga rulers, yung ating mga mambabatas, yung ating mga chief executives, sila yung mas mataas sila doon sa mga tao na doon sa pagpapasunod na tama doon sa batas na nagawa. So, ang kanilang kapangyarihan naman ay limited by the Constitution. Kung ano lang stipulated sa ating Constitution. Kaya, yung mga mambabatas natin, pag gumagawa po sila ng batas, ang pinakabasihan nila, parang Biblia nila, ay yung Philippine Constitution. Unless ma-amend yung ating Constitution, saka lang mababago yung direksyon nung gagawin ng mga mambabatas. So, ang pinakabasihan pa rin, halimbawa may nagawang batas, Kuya Vince, ngayon, nalabas sa ating Constitution, that is unconstitutional. So, hindi yan tatanggapin. Hindi pwedeng
tanggaping batas yon dahil nasa labas ng ating Philippine Constitution. So kaya ang mga gumagawa ng labas sa ating konstitusyon ay lumalabag sa batas na ginawa ng ating mga mambabatas. Kaya ingat-ingat tayo, yung bantay-bantay tayo ng mga pinagkalooban ng pangyarihang mamili. Piliin po na Deuteronomy chapter 1 verse 13 na kailangan ng piliin ay yung marunong, the wise, the understanding, and the man of respect. Yun ang pipiliin para mag-rule sa ating bayan. Yan po ang sabi sa Deuteronomy chapter 1 verse 13. So, whenever they abuse it, the people have right to redress of their grievances and to dispose or depose them for their offices. Kaya meron po tayong ombudsman, pwedeng dalhin doon yung ating mga reklamo, sila po yung mag-iimbestiga doon sa mga abuso ng ating mga tagapaglingkod sa gobyerno. Hindi lamang po yung mga elected officials, even po yung mga nasa matataas na posisyon, yung mga regional directors, so they are subject for our complaints sa ating tawag doon. Wala na ako, Kuya. Saan ba yung sinabi ko? Saan pwedeng magreklamo? Sa ombudsman, sorry. Yeah, sa ombudsman, sorry. Hanggang sa regional director yata, pwede. Or head, yan, parang ganon. So, merong certain position lang. Yung mga mas mababa doon, hindi na po sila yata subject for that. Kaya mamaya i-clear ko or the next time. Basta parang ganon ang naintindihan ko, pwede po natin silang ireklamo sa tamang opisina para yung kanilang abuso ay matigil at matuldukan na. So wag nating hayaang gawin nila yon. Kaya ang kailangan natin ay piliin yung wise, the man with understanding, and the man of respect. Para sila yung mamahala sa atin. Mga pinili sila from among us in the community at doon po tayo pipili doon sa mga nag-aspire. Pero ang basihan ng Biblia, the wise, the man with understanding, and the man with respect. Or the man of respect. Yon. So, Kuya Vince, you continue about the officer should be faithful. Ano ba yung faithful na hinahanap kaya ng Biblia? Officers should be faithful and be supported by the people. For this is the mind of God. O, kung hindi suportado ng mga tao, kasi meron naman tayong nakikita na suportado naman ng tao pero iilang tao lang. Mas na sinusuportahan sila dahil nakikinabang. Pero ang magandang suporta ay yung suporta ng karamihan na ang pakinabang ay pangkalahatan. Hindi ba? Yes. Yun yung mind of God na pangkalahatan. Wherefore, ye must need be subject not only for wrath, but also for consequence sake. For this cause pay ye tribute also. For they are God's ministers attending continually upon their thing. Yan yung Bible verse na yan. Ano ba yung Bible verse yan? Wala nakalagay. But anyway, faithful rulers have in proportion a great weight. The weight of the state lying upon them, and they need much wisdom and fortitude that they may do worthy for God and His people. Talagang laging for God and His people. Kasi pag walang Diyos, syempre, Diyos na nasa taas, ha? Kasi may Diyos na nasa baba. Kapag yung Diyos na nasa baba, ang sinusunod, marami din namang makikinabang. Kaya lang, hindi lahat. Dahil hindi naman bibigyan yung mga hindi nila nakakonekta. Di ba? Karamihan naman sa ating mga mambabatas o
karamihan sa ating mga kandidato ay mayroong mga supporters. Kanya yung supporters, yun ang masusuportahan. That works that way. Pero kapagka nasa posisyon na, kailangan lahat. Hindi lang yung sumuporta, 'di ba? Ang hirap din naman na kaya ako hindi ko pinapaalam kung sino binoboto ko, eh. Totoo. Mm. Kasi baka mamaya yung binoto mo hindi naman manalo. Meron kang sariling paninindigan, kilala mo and everything. Kaso hindi yun yung mas maraming supporters. Kanya mas maganda hindi na lang sabihin kung ano yung support, kung sino sinuportahan Kasi mo. yung vote Importante naman talaga natin yung is sacred. Mm. yes, yung God's ministers, yung talagang alam mo na maipapatupad ang katotohanan, maipapatupad ang kagandahan ng buong, barangay at papaano maaayos lahat ng 'yan. So, everyone should be content with his place. Ano masasabi mo diyan? Content with his place, 'di ba? Yes. Ako kontento ako ngayon sa aking lugar dahil unang-una, hindi na ako nahihirapan maglaba at may bago akong washing machine. Ang hirap Wow, ang kasi ganda. pagka twin tab ang iyong naku, isang buong araw ako naglalaba. 'Pag Oo. gano'n-gano'n. Samantalang yan, pindutin mo, kukunin mo, tapos na. Sasampay mo na lang. 2 load tsaka malaki yung nabili ko, hindi yung maliit na tub, 'di ba? Kanya is 2 load lang, isang puti at isang dekolor. Yun lang, tapos sampay na. At, Mm. maganda ngayon, napapatuyo ko ng maayos dito sa may sampayan ko kasi may nakatapat na exhaust fan. At, yung kagandahan ng contentment ko dito is really remarkable. At ngayon medyo nakakakilos-kilos na ako. Masaya ang aking kalooban at ako'y nakakakilos. Hindi ko kasi gusto yung hindi ako makakilos at ako'y nade-depress pagka gano'n. Kaya medyo-medyo nakakasimula na ako ng Siyempre mga kahit maliliit. sino. Oo, maliliit na mga bagay-bagay, kaya nakakatuwa. So, everyone should be content with his place, yung and labor to fill his station with honor to himself and constituents, 'di ba? So, kailangan alam niyo, ang gusto ko lang sa lugar namin, gusto ko may malalakaran akong maaliwalas. Matagal na kasi 'to at saka do'n sa banda doon medyo, ah, squammy ng konti, hindi naman sobra. Pero mga tao iba doon sa banda doon. So, dinadaanan ko naman yon at ako'y dumadaan do'n. Dati takot na takot akong dumaan do'n kasi napapraning ako. Ngayon hindi na ako kailangang mapraning, matanda na ako, sino bang gagambala pa sa'kin? At kilala naman nilang lahat ako dito at ako'y nagsimula dito. So, hindi na ako nagtatakot maglakad sa banda doon, miski dito. Kanya lang talaga, iba 'pag nasa subdivision ka, 'di ba? Kaya hindi mo naman po puwedeng hilingin na maging subdivision ang lugar mo, ano, bigla na lang nagbago ang lugar mo at naging subdivision. May gano'ng nangyayari pero not this place. Kasi dito naman ako pinanganak sa Kapasigan. 'No, kanya Mm. ang kabuuan ng aking lugar, masaya naman ako dito sa lugar na 'to. Kasi konting liko may mabibili ka na, konting lakad ng konti nasa talipapa ka na, May kahit maliit tricycle. ang ref ko o may paglabas ko tricycle na, 'di ba? Nakita mo naman 'yan, Ate Grace, nakapunta ka na dito sa Yeah. bahay. Eh, okey naman talaga altogether. When one's men are uneasy to act within their own spheres and covet to rise to higher pre preferments, ibig sabihin nung kagustuhan ano, of honor or profit, when they are Yes. proud, haughty,
hasty, when they treat their inferiors with scorn and contempt. Ayan yung sinasabi ko, di ba, kanina, na Grabe. Correct. hindi naman lahat pabor, or kung ang papaboran lang yung bumoto. Kaya maganda hindi mo na lang sasabihin ng boto mo. Ay, ako may hindi pinsan, pamangkin ako na tatakbo. Malayo namang pamangkin at parang pamangkin dahil sa pinsan ng nanay ko, something like that. So malayo na, but kilala ko siya, bata pa siya, tumatakbo. So tinatapik ko lang gano'n, larga na. Pero iboboto ko 'yun. Iboboto ko 'yun. Hindi ako nagsasabing, "Uy, boboto kita." Hindi, wala akong sinasabing gano'n, tinatapik ko lang kasi lakad ng lakad nakikita ko kahit saan ako pumunta, nagkakampanya, di kung saan-saan ko nakikita o Nandoon. tatapikin ko lang gano'n, 'no? Pero alam ko mababait 'yun. So, wala siya dito sa minention natin na proud, haughty, and hasty when they treat their inferiors with scorn and contempt, when they wink and connive at vice, naku po, or vicious themselves, they shew plainly that they are unfit to be trusted by the freemen of the state and worthy of their good regards if Unworthy. such men are promoted and the Constitution is injured and the law violates with impurity, oppression, despotism, and tyranny will soon get to their shackles. So, ibig sabihin, yung mga ganong mga hindi magandang mga ugali, nakaka-oppress yun, di ba? At hindi magandang pakiramdam. At babagsak din yon. Sa susunod din sila iboboto. No, kanya kailangan on the upscale kahit na sabihin mo magpasikat o sismigi na, magpasikat na lang. Pero kailangan talaga maganda. So itutuloy natin 'to, ate, at kailangan na natin break, and take it away, Kuya Serge. Yes. Kuya Serge, ikaw naman. Sa'yo na yan. Go ahead.